mahusay na mayor, Mayor Vico Sotto! Umaga sa ating lahat. Kamusta po kayo? Yung mga nakatayo hanggang doon sa dulo, okay pa ba tayo? Yung mga nasa upper box. Ay, ito, magandang tanghali po. Yung mga nandito mga bata. Ayos lang ba kayo? Kayo po dito, ma-officialis natin. Okay. Maraming salamat po sa napakainit yung pagtanggap sa giting ng Pasig. Talagang nakakataka po ng puso, ano? At kami po ay taos puso nagpapasalamat po sa inyo. At totoo naman ang layo-layo na narating natin bilang isang lungsod. Pasensya po pala, medyo nahuli kami ni Vice Dodon. Si Kong Roman, iniwan na namin sa graduation. Nandito naman si Ma'am Shalani. Kaya, kaya alam niyo naman po, pagka ganitong araw, siguro meron ba kayong mga anak o kamag-anak na graduation po? Yung iba, nag-graduate nung Sabado hanggang ngayon, hanggang bukas, 3 araw lang kasi binigay sa atin ng DepEd. Ay nasa mahigit 40 yung graduation natin dito sa Pasig. Kaya talagang buong araw. Ngayong umaga, siya ang graduation. 7 nga lang po napuntahan ko. May 2, hindi na ako naka-attend. Para po, siyempre, makaabot po dito sa ating meeting. You know? Kaya, yun po, maraming salamat sa oras ninyo. Dahil medyo tinatanghali na po tayo, i-send ko na lang po ng konti ang aking mensahe. At alam niyo, layo na po nang narating natin bilang isang lungsod. Noong una po kami nag-iikot ni Congressman Roman dito noong 2019, medyo iba pa po yung sitwasyon. Madalas, lumalapit sa amin, sasabihin, Vico o Kong, pasensya na, di namin kayo masamahan. Alam niyo naman, Pasigin nyo, mababait po. Mga taga-pinagbuhatan, mababait. Kaso, medyo iba pa yung sitwasyon doon. Pagka sinamahan daw kami, 2019 po ito, pag sinamahan daw kami, baka mawalan daw ng scholarship yung anak. Baka mawalan ng trabaho yung kamag-anak sa City Hall. O kahit sa barangay, naalala niyo po yung mga panahon na yun, yung opisyalis, takot din na makaharap kami. Kasi baka wala ng bayog pagdating ng Christmas party. Tawa kayo, alam niyo kasi totoo, di ba? Hindi yung kasalanan ng opisyalis, pero sinanay tayo sa ganong klaseng kalakaran. Sinanay tayo sa ganong klaseng sistema, sa ganong klaseng kultura ng politika at paggugobyerno. Na alam naman natin hindi tama, pero noon wala tayong magawa. Kaya noong 2019, sumigaw tayo para sa pagbabago. Lumaban tayo para iba naman. At siniguro natin na hindi magiging mababaw yung pagbabago na pinaglaban natin. Bagkus ay siniguro natin na magiging malalim, makatotohanan at pangmatagalan yung pagbabago na ipapakilala natin. Fast forward tayo, 6 years later, nandito na po tayo ngayon, taong 2025. Ngayon, ang mga Pasigenyo, malaya, walang takot. Ang mga Pasigenyo, tinalikuran na natin yung palakasan system. Balikan natin yung paborito nating halimbawa ng pagbabago, ay simbolo ng pagbabago, yung pamasungan doon natin. Kung noon, pag napapaboran ka, mas marami kang makukuha. Ngayon, pantay-pantay. Hindi na tayo natatakot din na, ay, pag nagalit sa akin yung mayor, baka mawalan kami ng pamasungan doon. Hindi po. Ngayon, magbabahay-bahay tayo. Pagkakampi, meron. Pero kahit kalaban, meron pa rin. Pantay-pantay ang tingin sa atin ng ating pamahalaan. Hindi man naging madali, naging mahirap man yung laban natin, ngayon pinapatunayan na natin na posible ang mga bagay na ito. Higit pa rito, giniba natin yung aparato ng yung mga sindikato dyan ng korupsyon. Yung sa procurement natin, binago natin, tinanggal natin yung kickbackan, tinanggal natin yung porsentuhan mula sa mga kontrata ng ating pamahalaan. Kaya bumaba yung presyo ng mga kontrata. Nabawasan yung korupsyon, tumaas yung budget natin at ngayon nandito na po tayo. Nagbubunga na yung mga pinaghirapan natin. Nagbubunga na. Ito na po. Yung mga kumento sa inyo kanina ng konsyal, yung mga nabanggit ni Vice Mayor Dodot, hindi posible po ang lahat ng yan dahil tinalikuran na natin yung mga lumang kalakaran, tinataguyod na natin ngayon ang mga prinsipyo
ng mabuting pag-gobyerno. Ito na po tayo, nandito na tayo. Yung mga sinasabi sa ibang lugar na imposible, yung mga sinasabi sa atin noon dito sa Pasig na imposible, ginagawa po natin. Ginagawa po natin posible, pinaglalaban natin. At kaya ngayon po talaga nakikita natin yung mga Pasigenyo, kahit saan tayo punta, masasaya. Ang mga Pasigenyo talagang grabe po ang mga panahon ngayon, talagang nakakatuwa. Pwede tayo maging proud sa ating lungsod. Kasi yung mga ginawa pong pagbabago, sa totoo, alam niyo, hindi naman mayor lang ang gumawa niyan. Kung hindi sumusuporta ang mamamayan, wala po. Hindi kaya ng mayor to. Hindi kaya ng mayor mag-isa to. Pero kung sanib puwersa po tayo, gaya ng ginawa natin mula 2019, kahit yung imposible, magagawa po natin. Kaya medyo nakakalungkot lang po minsan yung ilan. At sa totoo, ilan na lang naman po sila. Yung mga tumututol, yung mga kumukontra sa pagbabago. Noong 2019, siguro pwede na sabihin na medyo marami pa sila noong 2019. 2022, andyan pa rin. 2025, may iilan pa rin. Kumukunti na sila ng kumukunti, pero may ilan pa rin na para bang gusto nila tayong umatras. Nakikita nyo naman yung style ng politika. Parehong-pareho dun sa mga lumang style. Nakikita nyo naman po, di ba, kung ano yung mga ginagawa, ano yung kilusan, ano yung mga sinasabi, kung paano manira. Alam niya, kita niyo po, lumang style. Pati yung pamimigay ng pulyetos sa Joaquin, noong isang gabi, inaabutan kami, namimigay ng pulyetos. Sa pulyetos, walang plataforma, puro paninira lang sa kasalukuyang administrasyon. Kung wala pang dumating dito, hindi ko alam kung may gano'n na po dito. Pero kung wala pa, siguradong makakarating din po dito yung mga pulyetos nila. Yung mga black propaganda, yung mga sa social media, kung paano gumastos, ikita naman po natin yun. At nakita rin po natin na lumang-lumang style na. Kung ano yung ginagawa ng kahapon, ng traditional politician, ganun pa rin. Gusto nila tayong bumalik sa lumang kalakaran. Bakit po kaya? Siguro kasi mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran. Kung hindi man sila yung opisyalis na nakaupo, sila yung mga nakadikit sa mga opisyalis na nakaupo. Sila yung mga kontratista na napapabura, na hindi na dumadaan sa totoong bidding, basta binibigay na lang sa kanila yung kontrata. Hati-hati po sila, 100 million. Hindi natin alam kung magkano na lang napupunta sa mga proyekto. Marami na pong kontraktor na sa ganyang kalakaran yumaman. Gusto nila bumalik tayo, pabalik dun sa lumang kalakaran. Pero alam nyo, sa pag-iikot namin sa Pasig, nakita namin na ang Pasigenyo ayaw bumalik dun sa lumang kalakaran. Wala nang diretso po tayo. At gaya po ng kung nakasakay tayo sa sakyan, kung ang driver gustong dumiretso, hindi pwede na yung pasahero kinukuha yung manibela tapos gustong lumiko. Disgrasya po ang mangyayari sa atin dyan. Kailangan pareho tayo ng direksyon. Kaya alam nyo, nung binubuo po namin yung team na Giting ng Pasig, hindi naman kami mga close dati pa, hindi po. Hindi naman kami magkakamag-anak. Halos hindi nga kami magkakakilala noon. Pero nung binubuo namin yung team ng Giting ng Pasig, ang una pong tinanong sa bawat miyembro, sa bawat nag-a-apply, ano bang dahilan? Ba't mo ba gustong tumakbo para konsehan? Noong 2022, yan po ang tinanong ko kay Councilor Maro, kay Councilor Buboy, at kay Councilor Angelo. Ngayong 2025, yan po ang tinanong ko kay Councilor Warren, kay Councilor Ryan, at kay Councilor Boy Abunda, Boy Agundo. Tinanong ko po sila, ba't niyo ba gustong tumakbo? Ano tingin niyo meron dyan na gusto niyong maupo sa pwesto? Kasi kung ang tingin niyo, pag naging konsehal kayo, kakapalangin yung mga wallet, hindi kayo bagay sa Giting ng Pasig. Kasi hindi kayo ng Giting ng Pasig. Kasi, totoo naman, naririnig natin dati, yung mga kinakwento ni Vice Mayor kanina, yung pera talagang dumadaan sa kamay ng konsehal bago i-distribute kung paano man yan dapat ipamahagi. Tinigil na yung ganyang kalakaran. Kasi yung mga iba, tingin nila, pag naupo sila, baka pwede pa rin nilang gawin yun. Kaya talagang nililinaw ko sa mga kasama, lalo na sa mga bagong kasama ng Giting ng Pasig, uy, walang ganyan dito sa atin. Kung gusto mo maglingkod ka totoo, okay lang. Pero kailangan, pareho tayo ng prinsipyo.
kailangan pareho tayo na hangad nating itaguyod ang prinsipyo ng mabuting paggogobyerno, malinis na pamahalaan. Kaya pinabuo yung team na to. Sa congressman, di na naman natin siguro kailangan mag-isip pa. Dahil alam nyo, minsan binabasa ko yung polyetos ni Congressman, yung pamaypay ni Congressman Roman. Talagang hindi ko maiwasan, talagang ang pakiramdam ko, proud ako na yung mga gumawa niyan, yung nagsulat niyan, Congressman ng lungsod ng Pasig. Vice Mayor natin, pwede rin tayo maging proud sa ating Vice Mayor ngayon dahil talagang tumindig sa kanyang prinsipyo. Ito po si Vice Mayor Dodot Jaworski. Kami po sa giting ng Pasig, bukod sa magkakaprinsipyo po kami, ay hindi rin kami mahilig mangako. Kasi alam niyo naman po, pag malapit na ang eleksyon, samot-saring pangako maririnig natin. Pinapangako sa atin ng langit at lupa. Hindi lang naman sa lokal, kahit sa nasyonal, di ba? Para nagsawa na tayo sa mga pangako. Kaya sa halip ng mangako, magpo-focus na lang kami sa kung ano ba yung nagawa na, ano ba yung direksyon natin. At mapapansin po ninyo yung mga nakwento kanina, yung mga nagawa na. Sa totoo, marami pang iba, kaso kulang lang oras natin. Yung kinikwento kanina, yung pagbubukas natin ng budget para alam natin yung nangyayari sa budget ng barangay. Yung ordinansa ni Consi Buboy para sa electrification na mas simple na yung requirement para mas ligtas tayo dito sa Pasig. Iwas sunog, iwas jumper, iwas submeter. Yung kay Councilor Angelo na tinulungan niya tayo para magka-allowance yung solo parents, expansion ng local senior pension, pag-asa scholarship program, at marami pang iba. Sa lahat ng napanggit na yan, kahit isa yata, wala kami pinangako dyan noong 2022. Pero yung nakitang pwedeng gawin at kayang gawin, ginawa na lang din natin. Ganyan tayo sa dito ng Pasig. Kaya, vote straight po tayo. Kailangan magkakasama tayo, hindi lang sa politika, kundi sa prinsipyo at sa gawa. Kasama ang buong giting ng Pasig, sigurado po ako na mas marami pa tayo magagawa sa susunod na 3 taon. Maraming salamat. God bless sa inyo lahat. Hindi po ito ang number 4 sa balota, Mayor Vico Soto!